May His favor be upon you and 1,000 generations in your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations in your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations in your family and your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in the coming, in the going, in your living and rejoicing. He is for you, 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 He is Amen. Salamat worship team sa napakayamang pag-aawitan. Magandang umaga po, magandang hapon po, magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa pribilehiyo na makapagsalita sa inyong harapan. God be the glory. Muli, nagpapasalamat po ako sa ating beloved Bishop, Bishop Francis Santos and Mami Reyes, and to all our brethren diyan sa Rome, Italy. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sumainyo na po ang mayamang pagpapala at kapayapaan ng ating Diyos amang nasa langit. Isa pong kagalakan sa akin na sa araw na ito, ako po ay makapagbahagi ng salita ng Diyos at ang ibabahagi ko po sa inyo at ang ating pong pag-aaralan ngayon ay about our enemy. Para magtagumpay po tayo sa ating kalaban, dapat natin kilala ang kalaban. Ano po? At dito po sa ating pong pag-aaral ay matatalakay natin si Satan ang ating kalaban. Tinatakbo po ng ating aral. Paano natin ito mapapagtagumpayan ang gawa ng kalaban sa ating buhay. Makipagbukas po kayo sa akin sa Biblia. Sa 1 Peter 5:8 sa Tagalog po. Kayo maging mapagpigil, kayo maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo ay gaya ng liyong umuungal, gumagala at humahanap ng masisila niya. Hallelujah. Tayo po'y panandali ang manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli pinapasalamatan ka namin at ang iyong lingkod, salamat Ama sa pribilehiyo na maipahayag ang iyong salita sa buong mundo na may kapangyarihan. Kaya ang dalangin ko Ama, ipatuloy na bigyan mo po ako ng karunungan at huwag ang makita nila ay ang aking mga pananalita, kung hindi ang mga makita nila ang iyong salita na kung saan Panginoon ito ay babago at magbibigay sa amin ng kaalaman. Maraming pong salamat Ama sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. So muli tayo po'y magpatuloy. Kikilalanin natin kung sino nga ba ang ating kaawain. So mga kapatid ko sa Panginoon, ang ating kaawain
kaaway ay si Satan, hindi ang iyong asawa, hindi ang iyong kapatid, hindi ang iyong nasa iglesia o ang iyong pastor, kung hindi ang ating kalaban dito ay si Satan. At si Satan, ang sabi ng Biblia, siya magnanakaw. Ang goal niya ay magnakaw, wasakin, alisan tayo ng pag-asa. Sabi po sa John 10:10. Ngunit ang magandang balita, ang Diyos ay bumaba upang bigyan tayo ng pag-asa, abundant life. Ano po? So ngayon po, kilalanin natin saan ba nga nagmula si Satan. The origin of Satan, Satan is created by God. Sabi po ng Colossians 1:16, ano po ang sabi? For by Him were all created, all things created, and that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, where they become throne and dominion or principalities of power. All things were created by Him and for Him. Hallelujah. So makikita po natin dito na hindi lumikha ang Diyos ng masama, si Satanas ay sakdal noong siya ay lalangin ng Diyos. At makikita po natin yan sa Ezekiel chapter 28 verse 15. Sabi po sa Tagalog, ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. God does not created evil. Satan was perfect when he was originally created by God, but was giving a free will to choice to good or evil. At makikita po natin yan sa Ezekiel chapter 28 verse 15. And also, tayo po, binigyan din tayo ng Diyos na ng free will. Kaya nga kung gusto natin na malaman ng kalooban ng Diyos, sabi po ng John 1:17, if anyone will do to His will, He will know. Hallelujah. So kalooban po ng Diyos na tayo ngayong araw na ito ay mag-aral ng salita ng Diyos, at kalooban po ng Diyos tayo na matuto at purihin ang Diyos. Kaya po tayo po ay tumutugon ngayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Hallelujah. So ito po, pag-aralan ang dating katayuan ni Satan. Ano nga ba ang katayuan dati ni Satan? At ano nga ba na magagamit natin sa kapanahunan para maunawaan natin bakit nga ba bumaksak si Satan? Okay, he was an angel of God. Siya ay isang anghel ng Diyos. Isa siya sa mga kirubin na anghel, banal, matalino, maganda at sakdal. He was a leader among the cherubim and he called guardian or covering. His name was originally Lucifer, which means light bearer. Sabi po yan sa Isaiah chapter 14 verse 12. And then nakita ko lang po rito na sabi ko nga, wow, napakaganda ng pangalan ni Satan. He was originally Lucifer, means light bearer, tagapagdala ng liwanag. At kung makapapansin niyo po, sinabi rin ng ating Panginoon dito sa Matthew 5:14, sabi po rito, Jesus said, you are the light of the world. The city that set on hill cannot be hidden. Let your light shine before men so that they may see your good work and glorify your Father in heaven. So makikita po naman natin dito na hindi nag-glorify si Satan. Bakit siya nag-rebellion sa Panginoon? At mamaya po makikita natin ang pagbaksak ni Satan. So makikita rin po natin dito na pinapatunayan lamang na tayo po rin ay ilaw ng sanlibutan. So dapat mga kapatid ko sa Panginoon, dapat nakikita ang kaluwalhatian ng Diyos sa ating buhay. Kaya sabihin mo, ako'y ilaw ng sanlibutan. Hindi ako tagapunde ng ilaw. Amen? Hallelujah. Glory to God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, the fall of Satan. Paano nga ba ang pagbaksak ni Satan? At dahil po, bakit natin pag-aaralan ang pagbaksak ni Satan? Sapagkat mga kapatid ko sa Panginoon, hallelujah, marami mga Kristiyano ang bumabaksak sa kanilang relasyon sa Diyos at nalayo sa Diyos dahil sa kasalanan. At dito po makikita po natin ang kung bakit bumaksak si Satan. The 5 wrong attitude of Satan, Paul. Bakit siya bumaksak? Ito yung mga naging attitude niya. Kapag pumasok na ang salitang ako o I. Hallelujah. Makikita po natin dito, number 1, na 5 wrong attitude ni Satan. I will ascend into heaven.
So ano pong makita? He desired to occupy a dot of God. Heaven desire equal recognition. Samantala sa atin, hindi lang ma-recognize. Minsan ako sumasama na ang loob. Ano? Hallelujah. Salamat na lamang po. Wala niya sa inyong church. Hallelujah. Hallelujah. Wala rin dito sa Terni kasi eh. Amen. Glory to God. I will exalt my throne above the angel, star of God. He not only desire occupy God Adab, but he also converted his rule over the angelic host. Number 3, I will set also upon the mountain the congregation, according to the Isaiah chapter 2 verse 2 and Psalm 48 verse 2. This is the center of God. God early ruled. Satan decided to rule the earth as well as the angel. Hallelujah. And number 4, I will ascend above the high on the cloud. The cloud speak the glory of God. Satan wanted God's glory for himself. The following verse document cloud is a relationship for the glory of God na makikita po natin yan sa Exodus chapter 13 verse 21 and ilista nyo na lang po Exodus 40 to 23 and 34 and Job 37 15 to 16. So mga kapatid ko, hallelujah, nakita natin dito na si Satan ay nagnasang itaas siya. Minsan nga, ito yung problema sa mga mananampalatayang Kristiyano. Hallelujah. Minsan nakikita na ang glory me, hindi na glory to God. Why did Satan choose this particular name? He selected this title because it reflects God as a possessor of heaven and earth. Mga kapatid ko, makikita natin dito na kung paano nagmataas si Satan. Gusto niya maging mataas. Mga kapatid ko, si Satan, ang Diyos ay creator, and si Satan ay imitator. So kaya nakalimutan niya na si Satan, siya ay nilalang lamang ng Diyos. So ang lahat ng meron tayo rito mga kapatid ko sa Panginoon ay galing sa Diyos. Kaya ibigay lamang natin, gamitin lamang natin for God's glory. Ang ating talento, ang ipinagkaloob sa ating mga katungkulan sa Panginoon, gamitin lamang po natin para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Hallelujah. Pag-aralan po natin ang mga gawain ni Satan. Where's Satan? Sabi nga rito, Satan is spirit form, spirit in the world. At kaya nga po sabi ng 1 Peter 5:8, kaya maging mapagpigil kayo, maging mapagpuyat, ang inyong kalaban ay na diablo na gaya ng leyong umuungal, gumagala at humahanap ng kanyang masisila. Pagamat si Satan ay narito sa sanlibutan, ito po ang magandang balita, wala naman siya sa lahat ng dako na ang ibig sabihin ay hindi siya tulad ng Diyos na nasa lahat ng dako sabay-sabay. Ngunit ang ating Diyos, to God be the glory, siya ay nasa lahat ng dako. He is a God omnipresent, always present. Sa anumang sitwasyon sa ating buhay, hallelujah, anumang pagsubok, remember, God is always present. Hallelujah. Ano po ba ang katangiang gawain ni Satan? Ang gawain ni Satan ay laging laban sa Diyos. Ang gawain, ulitin ko po, ang gawain ni Satan ay laging laban sa Diyos. Sa kanyang plano at sa kanyang bayan, sasalakay siya sa larangan ng pagsamba sa Diyos. Hindi niyo po ba napapansin minsan kapag Sunday, doon pa minsan parang ang hirap mag-charge. Every time na naiinis tayo pag darating yung Sunday, minsan meron naman iba excited, pero lagi po minsan ang daming distraction pag tayo nasa church. Yung minsan narinig natin yung ingay, hindi tama yung sound system. Minsan may mga, makikita mo yung may mga nakasimangot. Para ba nakaka-distract yung mga bata, paikot-ikot. Minsan nakikita natin yung nadidistract tayo. Pero mga kapatid ko, pansinin po natin, kapag tayo nadidistract, halimbawa tayo nasa church or ayaw natin na mag-charge or ayaw na natin mag-Bible study, wala na tayong ganang mag-worship, mga kapatid ko, kinakailangan nating manalangin. Sapagkat si Satan, ang goal niya ay ilayo ka mula sa Diyos. Ang goal niya ay wasakin ang mga plano ng Diyos sa iyong buhay.
At alam naman natin ang magandang plano ng Diyos sa ating mga buhay simula pa lamang noong una. At kaya nga po mga kapatid ko sa Panginoon, ito maging hamon sa atin na maging maunawaan natin ang plano ni Satan. Ang plano ni Satan ay wasakin tayo, laging laban sa Diyos. So tayo naman mga kapatid ko sa Panginoon, hallelujah. Ang plano naman ng Diyos lagi nating ilagay sa ating isipan ay to glorify God. Ano po? Hallelujah. The attributes of Satan. Ano nga ba ang mga katangian ni Satan? At bakit po natin pag-aaralan ang katangian ni Satan? Sapagkat tingnan po natin ito. Kung paano. Number 1, he is unintelligent. Matalino. So kaya wag mo sinisino si Satan. Although wala na siyang kapangyarihan sa iyong kaluluwa. Kung nabibless ako doon sa isang pastor, sinabi niya, wag mo sisinuhin si Satan. Sapagkat maaring ikaw ay 15 years o 3 years pa lamang na Kristiyano, si Satan ay mula pa lamang noong una ay manluloko na siya. Mula pa lamang noong una ay mandaraya na siya. Mula pa lamang noong una, ang goal niya ay wasakin ang mga mananampalataya. Kaya maging maingat po tayo mga kapatid ko sa Panginoon sapagkat si Satan ay tusok, matalino. Ayan, sabi ng 2 Corinthians 11:3, ito po ang sabi sa Tagalog, ngunit ako'y natatakot na baka sa anumang paraan kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan ang iyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. So kaya nga po mga kapatid ko, maging maingat tayo sa gawa ng kaaway sa ating buhay. Si Satan ay maramdamin, emotional. Hallelujah. Pero ikaw, Kristiyano ka, dapat hindi ka na maramdamin. Hallelujah. Hindi lang mabate ay nagdaramdam na. Hallelujah. Salamat na lang, walang yun dito. Ano po? Amen. Praise the Lord. At sabi rito, si Satan ay nagalit at ang dragon sa babae. Ano? Sa Apocalypse 12:17. Ano? Okay, number 3, ang sabi po rito, deceitful, mapanlinlang. So maging maingat po tayo. Kaya nga ang sabi ng Bible sa Ephesians chapter 6 verse 11, put the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Kaya isuot natin ang baluti. Kita nyo po magkadalwa yan. Hallelujah. Na nakalagay sa amin yung picture na yan. To God be the armor of God. Ayan po ay isang pagpapaalala lamang sa bawat isa sa amin na lagi tayo may labanan espiritual. Kaya nga lagi natin kanina sinabi ko sa inyo ang ating kaaway ay hindi ang iyong asawa, hindi ang gobyerno, hindi ang pastor, hindi ang iyong leader. Hindi ang iyong kapatid, ang kaaway natin ay si Satan. Hallelujah. Okay, tuloy po tayo. Ayan. Ano pa po ang katangian ni Satan? Makapangyarihan. At sabi po ng Efeso 2, ang pangulo ng kapangyarihan sa hangin. Si Satan ay may kapangyarihan sa hangin. Panglima, mapanglinlang. Sabi ng Ephesians 6:11, mga bihis nga kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa lalang ng diablo. Number 6, mabaksik at malupit. Kaya sabi ng 1 Peter 5:8, kayo maging mapagpigil, kayo lagi maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban ay diablo na gaya ng liyong umuungal, gumagala, humahanap ng masisila. So mga kapatid ko, maging maingat tayo. Kung si Satan ay nagpupuyat, overtime, tayo din po, kinakailangan hamon din sa bawat isa sa atin, mag-overtime din tayo na maibahagi ang salita ng Diyos. Kasi marami ang napapahamak dahil si Satan, dahil walang nagbabahagi ng salita ng Diyos sa kanila. And to God be the glory po. I'm so blessed as a part of my testimony. Ito pong lockdown na ito ay talaga pong ang laki ng ginawa ng Diyos dito sa atin, dito sa Iglesia ng Attorney. Na-establish po ang aming Zoom, and then hindi lamang po yun na-establish dito sa Iglesia, kung hindi po ito nakarating ng Pilipinas, Doha, Germany. Ayan po, may mga umaatin po sa atin, and meron din po umaatin sa discipleship namin dito sa Zoom na mga different churches. At to God be the glory po doon. Hallelujah. So kaya nga po, kung paano si Satan nag-o-overtime, inilalayo ang mga mananampalataya kay Kristo,
ito isang hamon din sa bawat isa sa atin na tayo din ay make overtime. Paano kung dumating ang Diyos na ang mga pamilya natin o ang kapatid natin ay wala pa sa Panginoon o ang ating mga pamilya o ang ating mga kaibigan. So ito isang hamon sa atin na si Satan, matalino siya. Si Satan, ang nais niya, tusurin siya. Ang nais niya langlangin, wasakin, ilayo ang mga tao sa Diyos. At tayo naman po mga kapatid ko, ay ang goal naman natin, ang layunin naman natin ay ilapit ang mga tao sa Diyos. Ilapit sa dakilang pastor na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa Genesis chapter 3 po verse 1, inilarawan po dito ng Biblia na si Satan ay isang ahas. Naglarawan ng isang ahas. Pag-aralan po natin sa natural na ang isang ahas. At nakaka-bless po nito. Gusto ko pong makita dito. Meron pong all over the world, meron tinatawag na venomous snake, ang pinakamakamandag na mga ahas. At dito po, meron pong napakaganda po nito. Meron po akong i-share sa inyo dito. So pag-aralan muna natin yung mga different na ahas. Meron pong rattlesnake, dead adder, vipers, Philippine cobra. Ito po yung mga mababaksik na ahas. Tiger snake, black mamba, taipan, blue crate, eastern brown snake, fierce snake, or inland taipan. Pero meron po sa lahat na ito sa mga nabanggit ko na merong pinaka matinding ahas at pinaka matapang na ahas. Pero dito po, gusto ko makita sa inyo na ang ahas pala, kapag kinagat ka, halimbawa kagating ka ng Philippine cobra. So merong, hindi naman agad na ikaw ay mamamatay, pero ang ahas, pag nakagat ko pala tayo, ang ahas po daw, kinakailangan pa maghintay pa siya ng ilang araw, bumalik uli yung kumandag niya. Pero ito po, Beecher's sea snake ay venomous, can kill 1,000 people in one beat. At mostly, ang biktima po nito ay mga fishers of men. And then, kung mapapansin ninyo po, Matthew chapter 4, verse 19, nung tinawag, ang Diyos ay tumawag ng mga mangingisda. Ayan po, alam natin si Peter, mga mangingisda. At sabi ng Panginoon sa 4:19 ng Matthew, follow me and I will make you a fishers of men. Mga kapatid ko sa Panginoon, ito ay isang hamon sa atin na bakit? Ang goal ni Satan ay ang mga tao na nag-iibanghelyo, ang mga tao na mga Kristiyano. At araw-araw siya nag-o-overtime sa mga mananampalatayang Kristiyano para mailayo sila sa Panginoon, para hindi ma-expand ang God's kingdom. Mga kapatid ko sa Panginoon. At mamaya matatalakay natin kung paano maiiwasan si Satan, kung paano natin mapapagtagumpayan ang gawa ng kaaway. Hallelujah. So, pag nakagat po tayo ng ahas, ano po ang nakikita agad natin? Sabi nga, neotorism. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay nakagat ng ahas, ang epekto po nito ay sa dugo, which affect the nervous. So, hematorism. So, ibig sabihin, which affect the blood. May apekto ito sa dugo. Cardiotourism, which is affect the heart. May epekto ito sa puso. Ano po ba tayo? Bakit po sinasabi ito? Si Satan po ay sumasalakay sa ating mga nerbiyos. May kinalaman sa katapangan. Minsan, kaya nga, sinabi po ng Biblia na ang sabi ng Diyos, ang ibinigay ng Diyos sa atin ay hindi espiritu ng takot kung hindi kapangyarihan. So sabihin mo, kapangyarihan ang ibinigay ng Diyos sa akin. Si Satan, ang goal niya ay wasakin ang kaligtasan o alisin ang bisa ng dugo ni Kristo sa iyong buhay. Kaya nga, ang goal niya, winawasak niya, tinitira niya ang puso natin. Sa ating puso, ito naman ay pagsamba o pagtalikod sa Diyos.
Kaya kapag ang puso mo ay hindi aayos sa Diyos, ito yung naglalayo sa iyo sa Diyos. Kapag ikaw ay hindi naayos ang puso, nakakagawa ka ng mali sa Diyos, hanggang unti-unti hindi mo na namamalayan, ikaw pala'y lumalayo na sa Diyos. Sa dugo, ang kamandag ay humahalo sa dugo, pinipigil ang bisa ng dugo ni Kristo. Ang kaligtasan mo, ang kagalingan mo, at ang pagpapalaya niya sa iyong buhay. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, kaya nakita natin dito ang apekto sa natural, pero sa spiritual mga kapatid ko, inihalin tulad si Satan sa ahas, inilarawan sa ahas. Ang goal niya ay maapektuhan ang iyong nervous system, yung ikaw ay matakot. Huwag kang humayo, huwag kang magpatuloy na lumakad sa Diyos. Si Satan, kapag ang goal niya ay apektuhan ang dugo ni Kristo sa iyong buhay, ang kaligtasan, ang kagalingan, ang pagpapalaya. At huling target niya yung puso mo. Salamat na lamang na ang Diyos ay tumitingin sa puso. Kaya mga kapatid ko, ingatan natin ang ating mga puso sa Panginoon. Hallelujah. So paano po? At dito na po ako magtatapos. Paano narito ang ilang pamamaraan upang maiwasan po natin ang kagat ng ahas sa natural na daigdig? Pansinin natin, maaari din gamitin ito sa larangang espiritual. At meron po akong 8 pamamaraan na naisulat dito para maiwasan ang gawa ng kaaway sa ating buhay sa espiritual. At ito po ang number 1, kilalanin ang ahas na makamandag. Hallelujah. Kilalanin ang ahas na makamandag. Recognize poisonous snake. Know your enemy. Dapat kilala natin kung sino ang ating kalaban. Kaya nga merong mga tao na minsan pag tayo nag-iibanghelyo or pag tayo isinishare natin ang gospel, nagagalit sila. Sapagkat si Satan, sabi ng Corinthians chapter 2 verse 4, Corinthians chapter 4 verse 4, at binulag ng sanlibutan ito ang kanilang pag-iisip upang hindi sumilay sa kanila ang kaliwanagan. Si Satan ang bumulag ng spiritual eyes ng mga tao upang ilayo sila sa Diyos. So huwag kayong magalit sa mga tao. Huwag kayong magalit na kapag kayo ay inaalipusta nila, kapag kayo pinagtatawanan nila. Hallelujah. Mapalad ka. Amen? So kaya nga sabi rito, dapat mong maunawaan na ang si Satan ang ating kalaban. Kilala mo dapat si Satan, hindi ka dapat nagagalit o normal na tayo nagagalit na may emotion. Pero mga kapatid ko, pray. Your enemy is the devil. Kaya sinabi po ng Biblia na kinakailangan, sabi rito sa John 10:10, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. And Jesus said, I come that they may have life and that they may have it more abundantly. Hallelujah. Ang mandaraya, siya ay mandaraya, sabi ng Revelation, magwawasak, kaaway, sinungaling, at mamamatay. So ito po, ang kaaway, ganito ang kanyang karakter, ganito ang kanyang ugali, ganito ang kanyang goal sa maraming mga tao. Pangdalawa, sabi rito, para maiwasan ang kagat o ang gawa ng kaaway, ano ang kinakailangan? Magsuot ka ng kasuotan pang-protection. Wear protective cloth. Ang isang sundalo ng Diyos, full armor. Katulad po ng makikita niyo dyan, ay ito ay nakita ni Paul at kung mapapansin niyo kung paano ang mga Romans noon, kung paano sila magsuot, kumpleto. Ano po yung full armor na ito? Na sinabi ng Biblia. Sabi po dito sa Ephesians 6:10-11, finally, brethren, be strong in the Lord and the power of His might. Put the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. So number 1 armor, take the helmet of salvation. Ingatan natin ang ating kaligtasan. Nasaan ang helmet? Nasa ulo. Kasi kapag nawala na ang kaligtasan sa iyo, nag-doubt ka na sa iyong kaligtasan, dito na ikaw nagiging mahina. Dito na nag-take over si Satan. Hallelujah. Breastplate of righteousness. Nakalagay dito kasi pinoprotektahan niya ang puso mo. So protektahan natin ang ating mga puso.
The sword of the Spirit, which is the Word of God. Kinakailangan full tayo ng salita ng Diyos. Ang ating Panginoon sa Matthew 4:4, nung siya ay tuksuhin ni Satan, ano ang kanyang ipinanlaban? Ang salita. So mga kapatid ko sa Panginoon, read the Word of God, meditate night and day. Hallelujah. So number 4, having shod your feet with preparation of the gospel of peace. And then ito po ay nagrema sa akin, sabi ko, kung ang sapatos, ayan po, makikita nyo yan, di ba yun yung armor ng mga sundalo, no? Ang ahas saan ba tumutuklaw? Diyan, sa binti. So kaya nga sinasabi ng Biblia, have shod your feet with the preparation of the gospel of peace. So mga kapatid ko, just to encourage, marami ang nakakagat ng kaaway. Bakit? Sapagkat hindi nag-iibanghelyo. Remember the Great Commission. Go and preach the gospel to all the world. Marami pa rin mga mananampalataya. Maaaring meron silang kaligtasan, pero hindi naman sila, wala naman silang way or wala silang plano na mag-ibanghelyo. Kaya kasama po ang isang armor of God dapat kumpleto. At kasama po yang the shoes, your feet of the shoes of the salvation, the shoes of feet of the gospel. Kaya mga kapatid ko, napakahalaga nito. And then, above all the things, shield of faith, which you will be able to quench all the very dark of the wicked one. Ephesians 6:16. Kasi sabi po ng Biblia, without faith, it is impossible to please God. Kaya ingatan natin ang ating pananampalataya. Paano lalago ang ating pananampalataya? Read the Word of God. Pray every day. Attend the church. Attend the Bible study. Hallelujah. And then, ano po yan? Pray. Minsan nakakalimutan na natin ang manalangin. Full armor ka nga. Wala ka naman panalangin. Pray in the Spirit. Hallelujah. So number 3 po, iwasan ang mga lugar na pinagpupugaran ng ahas. So avoid the snake territory. Ano ba yung mga territory ni Satan? Do not go to the area of no temptation of Satan. Ano pa yung mga area na territory ni Satan? Mga disco, yung mga inuman, sugalan. Kaya nga sabi, tayo ngayon, nung tinanggap natin si Kristo, dati tayo ay nagdi-disco. Pero hindi na ngayon tayo nagdi-disco, nagdi-Diyos ko. Nagdi-Diyos ko na tayo. Ibig sabihin po, ngayon ay iba na. Hindi na tayo nagdi-disco, pinupuri natin ang Panginoon. Niluluwalhati natin ang ating Panginoon. So, umalis tayo, kaya maraming mga tao ang naliligaw, maraming mga tao ang hindi mapaglabanan ang gawa ng kaaway sa kanilang buhay. Bakit? Sapagkat pumupunta sila sa teritoryo ni Satan. Na teritoryo na kung saan nandoon yung temptation, na kung saan nandoon yung nagbubulit sila sa kasalanan. Naibubulit sila sa kasalanan. Number 4, sabi po rito, magsama ka ng kaibigan. Have a friend with you. Sabi po, hindi po pwede po na ang tao, ikaw ay Kristiyano, hindi ka nakikipag-fellowship. Hindi yung kailangan po sa isang mananampalatayang Kristiyano na meron kang kaibigan, godly friend, na kung saan magpapalakasan kayo sa isa't isa, na kung saan mag-i-encourage kayo, na kung saan kapag mahina ang isa, papalakasin ng isa. Ano po? Sabi po rito, this illustration the importance of being part of the body of Christ. So ito po ang sabi ng, makikita po natin, ito isang hamon sa atin, ang early church sa Acts chapter 2, verse 46 to 47. The book of Acts, the church was devoted themselves, fellowship to each other, and the Lord added people on them.
kaya nga po, isang malaking paglagong iglesia rin kung tayo nagsasama-sama. Kung tayo rin ay nagsasama ng kaibigan sa iglesia. And then sa Thessalonians 5:11, therefore comfort each other, identify one another just as you also are doing. Philippians chapter 2 verse 1, so if there is any encouragement in Christ, any comfort from love, any participation in the Spirit, any affection and sympathy. So kaya napakahalaga na ang sama-sama at magsama ka rin ng kaibigan. Meron ka bang kaibigan na wala pa sa Panginoon? This is the time na maisama mo siya sa iglesia. Hallelujah. Number 5, iwasang maglakad pag madilim na o madilim na lugar. Ayan. Avoid walking after dark in the darkness area. So, ang ahas, makikita po natin sa liblib sila, hindi minsan nakikita sa natural. At ito rin po, ang sabi, as a believer, we no longer walk as a children of darkness, but as a children of light. Hindi ikaw ngayon ay Kristiyano na, so hindi na tayo lalakad pa sa kadiliman. Kaya kanina yung verse natin, ang Diyos, tayo ngayon ay nasa kaliwanagan na huwag ka na uling pupunta pa sa dilim. Ikaw ngayon ay isa ng ilawan, taga-ilaw, nakikita ang kaluwalhatian ng Diyos sa iyong buhay. Hallelujah. Number 6, huwag mong ilagay ang iyong kamay at ilakad ang iyong mga paa sa lugar na hindi mo makikita. So, bantayan mo ang iyong makalaman na pakiramdam. Do not put your hand or feet in the place of you cannot look. Guard your fleshly senses. So, kailangan ingatan na natin ito. Itong katawang ito, itong flesh na ito ay templo ng Diyos. Kung sa palagay mo, ito yung halimbawa, natitim ka sa isang lugar or natutukso ka, avoid, lumayo ka. Hallelujah. Kasi ito'y templo ng Diyos. Kung ikaw ay may bisyo pa, this is the time na pinapaalala ng Diyos sa iyo na ito'y templo niya. Ingatan natin ang templo na meron tayo. Hallelujah. Number 7, sabi niya, do not sit down without looking around carefully. Ayan. Huwag basta uupo nang hindi muna tumitingin sa paligid. Napakaraming mga tao ang madaling mabiktima ng ahas sapagkat hindi kumikilos at hindi tumitingin. Tingnan po natin, baka minsan tayo ay kinakatisura na ng ibang tao. Baka hindi mo alam ay ikaw pala ay natuklaw na ng pandaraya ni Satan. So mga kapatid ko sa Panginoon, tingnan natin, search natin ang ating buhay. Kumusta yung ating mga kasama? Ito ba'y mga nakakapagpalalim sa atin sa Diyos o nakakapagpalayo sa Diyos? Maging maingat po tayo. Number 8, ayan, kaya po sabi rito, number 8, huwag kang maghanap ng ahas upang sila'y patayin. Huwag kang maghanap ng ahas upang sila'y patayin. Do not go out of your way to kill a snake. Thousands of people are beating each year because try to kill them without knowing anything of their habit or habitat. We are to rest the devil when we encounter him, not go looking for him. Kaya mga kapatid ko, labanan natin ang diablo, sabi ng James 4:7, therefore submit to God, resist the devil, and he will flee from you. He will flee from you. Number 9, ang sabi po dito, know what to do in case of snake bite. Defense warfare. Alamin mo ang dapat mong gawin kapag ikaw ay natuklaw ng ahas. At interesting po ito. Sa natural, hallelujah, at ako po ay magtatapos na. Sa natural, makikita po natin ito. Sa natural, ang first aid pong ginagawa, sakaling matuklaw ng ahas, ang unang ginagawa sa natural na daigdig ay humihiwa ng korting krus. Yan. Humihiwa ng korting krus. Saan man may bumaon na pangil at pagkatapos ay sisipsipin ang kamandag
at ilulura ito. Pagkagandang larawan ang ginawa ni Jesus sa cross upang palayain tayo mula sa kamandag ng kasalanan. At sabi ng 1 Corinthians 1:18, for the message of the cross is the foolish to those who are perishing, but to those who are being saved, it is the power of God. Mga kapatid ko sa Panginoon, sa anong larangan ka ng buhay mo, ikaw ay hindi nagtagumpay. Sa anong larangan ng buhay mo na gumawa si Satan para pabaksakin ka? Sa anong parte ng buhay mo winasak ni Satan o inilayo ka ba sa Diyos? Ninakawan ka ba ng kapayapaan, kagalakan, mga patotoo? Hallelujah. The good news is, kung tatanggapin natin si Kristo, kikilalanin natin ang kaaway, ang naglayo sa atin sa Diyos. Kikilala, dapat sabi nga, recognize the snake, recognize Satan. Si Satan, ang goal niya ay ilayo tayo sa Diyos. Siya nag-o-overtime. Pero kapatid ko sa Panginoon, ngayong araw na ito, ang plano ng Diyos ay palayain ka. Ang plano ng Diyos ay iligtas ka. At kung hindi mo pa tinatanggap si Kristo sa iyong buhay, at kung laging piling mo, lagi kang talunan, lagi kang hindi nagtatagumpay, lagi kang nananakaw ng kaligayahan, kapayapaan, kagalingan, this is the time na para lumapit tayo sa Diyos. Hallelujah. At sinigurado ng Diyos na kung ipapahayag mo ang iyong kasalanan, siya'y tapat at banal na ikaw ay lilinisin sa lahat ng kalikuhan. Because siya ang nagsabi na kung tatanggapin mo si Kristo as a Lord and Savior ng iyong buhay, ikaw ay magtatagumpay. Ikaw ay magtatagumpay. Dahil sinabi ni 1 Corinthians chapter 15 verse 57, but thank to God who gave us victory through our Lord Jesus Christ. Kung hindi mo pa tinatanggap si Kristo as a Lord and Savior ng iyong buhay, sumabay ka sa akin sa panalangin. Kapatid ko, hallelujah, makakaasa ka na ang Diyos kaya kang iligtas. Kaya kang ilayo sa anumang uri ng pandaraya at gawa ng kaaway. Napagtagumpayan na ito ng Diyos. Ninakaw ni Satan ang kalayaan, kapayapaan, inilayo tayo dahil sa kasalanan. Ngunit ang magandang balita, tinapos ito ng cross, ipinalik sa atin kalayaang ito. Pero hindi ka magiging malaya kung wala sa iyo si Kristo. Kaya kung nais mong tanggapin si Kristo as a Lord and Savior ng iyong buhay, kapatid ko sa Panginoon, ako'y mananalangin. Sumabay ka sa akin sa panalangin. Panginoon, salamat po sa salita na aking narinig. Inaamin ko po na ako'y nadaya ng kaaway ni Satanas, inilayo ako sa iyo, nagkasala ako sa iyo, ginawa ko ang mga bagay na hindi nagiging kalugod-lugod sa iyo. Nagkasala po ako sa isip, sa salita, at sa gawa. Ngayong araw na ito, tinatanggap kita, Panginoong Hesukristo, bilang Panginoon ko at sarili kong tagapagligtas. Patawarin mo po ako at inaangkin ko na po ang kapatawaran na ipinagkaloob mo sa akin. Ibaba mo po ang Espiritu mo sa akin at ang Espiritu ng pananampalataya ay patuloy, Panginoon Lord God, na lumago sa aking puso. Ang salita na aking narinig ay maingatan at hindi na ito manakaw pa ng kaaway. Ngayon po, ako'y nangangako na sa hapong ito, na sa araw na ito, ako po'y susunod na sa iyo. Marami pong salamat po sa buhay na walang hanggan, Panginoong Hesus, na ipinagkaloob mo sa akin. Amen. Kapatid ko, kung ito ang sinabi mo, welcome sa pamilya ng Diyos at ikaw ay magtatagumpay. Hallelujah. Hindi sinabi na hindi ka makakaranas ng pagsubok, ngunit sinabi ng Biblia, hallelujah, na kay Kristo, ikaw ay magtatagumpay. Ako na may mananalangin sa iyo, kapatid. Maari sa larangan ng buhay mo ay gumalaw si Satanas. Nilagyan ka ng takot. Gumalaw inalisan ka ng kapayapaan. At ikaw ngayon ay naglulos ng ang pananampalataya mo'y nanghihina.
Ako'y mananalangin sa iyo. Kung ikaw ito kapatid ko sa Panginoon, this is the time. Nais ng Diyos na palayain ka. Maraming ninakaw sa iyo, buhay si Sena. Pero ang magandang balita ngayong araw na ito, ibabalik ng Diyos sa iyo lahat ng ninakaw niya. Lahat ng ninakaw ni Satan sa iyong buhay. Kaya sumabay ka sa akin sa panalangin. Panginoong Hesus, salamat po na ikaw ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, nalibing at muling nabuhay sa mga patay upang bigyan ako ng tagumpay, kapayapaan, kagalingan, kalakasan. Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo, anuman ang ninakaw ng kaaway sa aking mga buhay, sa aking pamilya, sa aking trabaho, Panginoon, ibalik mo po. Balik mo po ang kaligayahan, ang kapayapaan, ang kagalingan, at dagdagan mo po ang aking pananampalataya. At kung ako'y nagkasala sa iyo, patawarin mo po ako. Marami pong salamat. Tanggapin mo ang kagalingan, tanggapin mo ang kapayapaan, tanggapin mo ang kalayaan sa pangalan ni Jesus. At bago tayo magtapos, awitin po natin ito. Awitin ito na The Lord Bless You. Habang inaawit po natin itong kantang ito, sinasabi mo sa Panginoon, Lord, I receive it. I receive it. Maraming pong salamat, mga kapatid ko sa Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos.
upon